Paldon, kanina pa si Commissioner, former Commissioner ng Customs, sir, no? Yes, Mr. Chair. Okay. Sir, kasi kanina, si Congressman Luistro, we're asking si Mr. Jimmy Guban about yung how it works doon sa custom. Can you kindly tell us, no? Kasi basically, meron naman kaming konting alam din, ano? Kapag nagdadak na po yung mga vessel. Kasi, Mr. Chairman, I really wanted to find out, no? Kung saan ang pinaguhugutan ng mga custom. Kung paanong nakakapasok itong mga container na sinasabi ni Mr. Jimmy Guban na a lot of those containers, ang bilis nilang naitatago. So, from the docking ng vessel, ikaw bilang commissioner, what transpired once na they dock? Sir, Mr. Chair, unang-una, since 2017, 5 commissioners has already succeeded me. So the concept of operation Mr. Jimmy Guban has stated, I am not sure if that is still the same concept of operation the 5 commissioners has succeeded me. Wait, Commissioner, ang binabanggit ko po ganito. Once na yung cargo, dumating na po yung vessel. Dumating yung ship, andun yung cargo. Di ba? Parang aeroplano, pag may cargo ka, magbaba doon, di ba? Unang-unang papasok sa aeroplano o kaya sa barko, syempre yung yung quarantine, di ba? Pasok yung quarantine, doctor, tingnan nila. Pag wala, pasok na kayo mga custom, yung mga immigration, tapos yung mga custom inspector, tapos tinitingnan na nila yung mga sequencing ng mga kargong ilalabas. Kasi meron yung discharge ng mga cargo. So what happened? Kasi dito po natin makikita yung mga kargong inilalabas para makita natin, pag dadali sa warehouse, ano na nangyari? Doon nagkakaroon yung maraming sinasabi ni Jimmy Guban na nagkakabayaran di ba? Nagkakaroon ng proteksyon doon sa paglalabas ng cargo from the ship papunta sa warehouse. Ang tanong ko, since na doon na yung custom sa loob ng barko, halimbawa ilalabas, paano magko-commence yung operation on trying to get out all those cargos? Being the commissioner. Sir, yung binabanggit niyang iba, nadatnan ko na yun doon, yung let's say yung green lane. Bago ka mapunta sa green lane, there's a vetting process. Ito yung sinasabi niyang mga international cargos na sila yung napatunayan na silang mga honest na traders, sila yung nandun sa green lane. Kasi if you need to inspect every cargo, magtatagal po yun, magkakaroon po tayo ng congestion sa pier. So ang ginagawa doon, ina-identify yung na-establish ng matitinong importers, sila yung napupunta sa green lane. May binanggit siyang red, at saka meron siyang binanggit na RMO, yung Risk Management Office, they're the ones managing the predetermination of these cargos to be flagged para buksan siya. Kasi you cannot open all the cargos So yung napunta sa green lane, yun na yung hindi nabubuksan. Yung na-flag ng Risk Management Office na red, ito yung mandatory na inspectin. Yun po yung binabanggit niya kanina. And I think it's a good practice. Ngayon yung binabanggit niyang banded warehouse, ito po yung mga nag-apply, ang nag-approve po nito is up to the Secretary of Finance, na ito yung mga dinadala yung imported raw materials, they process it dun sa banded warehouse and send it back abroad. Ito yung mga walang tariff. I think there's a law that covers that. Usually nasa PESA po yun, PESA zones. Yun yung sinasabi niyang banded warehouses. Di ba, Commissioner, meron niyang tinatawag na manifestation, di ba? Kapag yung master of the ship, dala-dala yung manifestation, sigurado tayo na kapag binigay yung manifestation doon sa custom inspector, alam kung ilan yung ilalabas, alam kung ano yung bigat ng mga cargo. Am I correct? Meron po talagang pre-shipment na documents. And ito yung ginagawa nung trabaho to ng mga brokers. And then ito yung ini-inspect ng bawat port. We have I think 36 ports nationwide. So may mga port collectors. Yan po yung primary job po nila under the new customs law. So the final authority to release
every goods sa bawat port is that's the role of the Pero yung sa manifesto, Collectors. Hindi, sir. Sa manifesto, kasi yung manifesto yung magpapatunay kung ano yung mga cargo eh. Di ba? Ako yung ship, master of the ship. Ako may control nito, pati nung stowage plan. Di ba? Stowage plan. Kung ilan yung nakalagay ng mga cargo dyan. Alam ko yung weight niyan. Di ba? Kung alam ko weight niyan, alam ko kung ano yung stowage plan, eto na yung manifesto. Ako yung may ship. Ibibigay ko na ngayon sa immigration, sa custom inspector. Di ba? Ngayon, anong gagawin nila doon sa cargo inilabas sila? Are they going to mag-ano uli sila? Mag-weigh uli sila? Di ba dapat para makita mo kung may discrepancy? Di ba? Ginagawa ba ninyo yun sa custom during that time? again, sir, that's the function of the RMO to predetermine kung ano yung i-flag nila at inspectin based on the manifest. Paano nagbe-predetermine? Based on the manifest, and then paano mo i-check kung talaga yun yung weight ng lahat ng laman ng kargong yan? Merong weighing scale doon talaga para pag napunta siya sa red, i-flag yan talaga, tapos i-inspectin niya ng port. Pinapractice yan? During my time, it's practiced. Jimmy, Your Honor. pinapractice ba yan? Kaya para malaman natin, kasi meron ka allegation that 600 containers have been, nawala eh. Kaya nagtataka ako kung bakit ganong kadami ang nawawala. Sino may problema dito? Your Honor, if I may, from the start, yung sabi niyo pong barko, nandiyan ang mga containers, pagdating po ng barko sa port, halimbawa Port of Manila, may team po yan. Customs, then immigration, Quarantine. quarantine, yan po muna ang papasok. Pero before the arrival of the vessel, Your Honor, there was already an advance foreign manifest sa Bureau of Customs. So malalaman mo na po kung yung parating na barko, kung ano ang laman, kargamento. So yun po yung legal declaration from the port of origin. So, unti-unti, ang magtatrabaho na po ng mga container, kargamento sa vessel, ay yun naman pong ICTSI, yung port operator. So, wala pa po doon, Your Honors, yung custom. Yeah, Dahil doon pa lang yun, iba pa ho yung sabi. So, pagkababa po ng container, yung po papasok ang facilitator broker, magdi-declare sila ngayon from the foreign manifest, yung advance manifest, yung licensed broker o representative, magdi-declare po sila ng kargamento nila base po doon sa advance foreign manifest from the shipping line. Okay. So, Ang sinasabi mo, yung mga individual manifest, di ba? Yung foreign manifest na yun, nakukuha na nila. So, alam nila ito na darating. Yes, Your Honor. Okay. Alam naman po. Paano ang consolidated? Halimbawa, consolidated consignee, yung container. Your Honor, Do they have, ang tanong ko sa'yo, do they have separate na mga manifestation? Your Honor, yan po yung iisa lang ang manifesto niyan galing sa port of origin. Halimbawa, isang consignee, ang nakalagay doon na container ay 5. In fact, minsan mayroon pa dahil may rider pa yan na isa or 2. So pagdating po doon, makikita po natin kung ilang containers sa isang consignee ang parating. At kung consolidated siya, doon na nagkakaroon ng palusot. Kung consolidated po, Your Honor, nakadeklara yun doon. Ngayon, pagdating po doon sa palusot, pagdating doon advance, nakapile na ng entry, ready na po yun, dire-diretso with gate pass na yun, nakapalusot na. Ibig sabihin, wala nang opening ng containers, diretso na yung palabas. Lalo na pag ito ay trabaho. Or, nakatimbre sa lahat, kunyaring nawawala ang container. Doon na nagkakaroon ng palusot. Kung consolidated po, Your Honor, nakadeklara yun doon. Ngayon, pagdating po doon sa palusot, pagdating doon advance, nakapile na ng entry, ready na po yun, dire-diretso with gate pass na yun, nakapalusot na. Ibig sabihin, wala nang opening ng containers, diretso na yung palabas. Lalo na pag ito ay trabaho. Or, nakatimbre sa lahat, kunyaring nawawala ang container, pero trabaho yun. So, yan yung nangyari po sa maraming nawawalang container. Nakuha ko na. So, in other words, Mr. Chairman, doon natin nakikita yung may problema, most especially because Mr. Michael Yang is a consolidator. Am I correct? That's correct, Your Honor. Yes, Mr. Chairman. And being a consolidator of all these containers na dumarating, nakakapagpalusot sila eh. Dahil nga, walang individual manifestation ang lahat ng mga kargong yon. Consolidated na siya. And I try to have a research
about this, Mr. Chairman, I found out that yung consolidation ng mga consignee, ng mga containers, meron silang isang manifestation lang. Kaya hindi mo alam, iba't ibang mga containers yun, iba-ibang cargo yun, pero kinonsolidate nila, kaya doon na nakakapasok yung mga palusot na sinasabi nila. Mr. Jimmy Guban, can you kindly correct me if I'm, kung mali ako. And after which, na malaman, yung ibang mga cargo doon ay walang individual manifestation, yun ngayon na nakakalusot na dinadala from vessel to the warehouse. Am I correct? Yes, Your Honor, after filing of entries. And doon nagkakaroon ng tinatawag na connivance ang warehouse owner and the warehouse inspector. That's correct, Your Honor. And then, after which, kapag meron ng connivance at ayaw magbigay, so stay ka dyan sa warehouse. Is this correct? That's correct, Your Honor. And after which, na magkaroon ng ayusan, saka lang makakalabas yung mga container na yon. Yes, Your Honor. And then, maglalagay sila ng mga different kind of scheme, like footnote, yung tinatawag na foreign to foreign na ang tawag doon, foreign to foreign transshipment scheme. International transshipment, Your Honor. Yes, and yung tinatawag natin pass break. Yes, Your Honor. Di ba? I think, Mr. Chairman, ito isa sa mga problema that we need to correct in custom. Because we found out that yung manifestation, yung advance manifestation na nanggagaling doon sa ship owner, yun, kaya natin i-check. But ang problem, kapag nag-consolidate na sila ng kanilang mga tinatawag na mga container, doon na tayo napapalusutan. Doon na nalalagay itong mga droga. Kaya nga, consolidator si Michael Yang eh. Doon niya nagawa, doon niya na itago, doon niya na ilabas. With that, Mr. Chairman, I think maraming dapat ayusin sa custom. Specifically itong consolidation of the consignee containers. Kaya, for the meantime, Mr. Chairman, yun lang muna po ang itatanong ko. And I think I'd be asking na lang po mamaya afterwards. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, parliamentary inquiry, Mr. Chair. Parliamentary inquiry. Congressman Adjong, yes. Mr. Chair, yes, just want to inquire if we are going to shift to another topic. Yes, we will. There are two more names Okay. listed as interpellators on the topic of Okay, dangerous illegal drugs. drugs. Then after this, we will now shift to the EJK. Okay. Sige. Because I also have questions, but because in the interest of time, I will no longer be availing of that. And then I will just ask my question in the next hearing, particularly illegal drug. Yes, Your topic. Honors, we Thank still you. have several committee hearings of the Quad that we will I was wondering, schedule. Mr. J, if you can list me as the first interpellator next hearing on We illegal will drugs. do that. Thank you, Congressman, Mr. Chair. please take note. So the second to the last interpellator is Congressman Rog Gutierrez, and then Congressman Caraps Paduano, and then last but not the least is Congressman Acop that will recap the discussion of the topic today on the dangerous drugs. So, Congressman Rog Gutierrez, you are recognized. Thank you, Mr. Chair.